Gianna. Tumingala si Gianna nang marinig ang pagtawag ni Felicity sa pangalan niya. I'm done. Nawawalan na lakas na bulong niya. Sumandal siya sa upuan at ibinigay kay Felicity ang resulta. Katulad niya'y gulat at pagkamanghang bumanda sa mukha ni Felicity. Nakamaang na ibinalik nito ang tingin sa kanya matapos makita ang resulta. 99.99%. Tumango si Gianna. Yes, Sedi is Via's father. At higit sa lahat, si Sedi at Nash ay iisa. Napatitig siya sa resulta. Kahit siya hindi makapaniwalang bagamat nung una pa lang ay nagkaroon na siya ng hinala. Iba pa rin ang makita ng mata niya ang naging resulta kaysa haka-haka lamang. But why did Sedi act as Nash and chase after me? Kaya ba halos magkaparehong mukha ni Sedi at Vier? Kaya ba nakilala agad ako ni Sedi at tinanggap sa trabaho dahil alam niyang ako si Vera? Maraming katanungan na nanatili sa isip niya hanggang sa makabalik siya sa opisina. Hindi siya makapag-focus sa trabaho at ilang beses siyang nagkamali na umani ng masasamang salita mula sa ibang empleyado. Pero dahil wala sa mood si Gianna, hinayaan niyang mga to. Bago siya umuwi ay tinawagan niya ni Sedi. Ito ang unang beses na tumawag iyon mula nang umalis ito. Nang makita niyang pangalan nito sa screen ay hindi siya kagad makapagdesisyon kung sasagutin ito o hindi. Shit, I gave my virginity to a criminal. Hindi makapaniwalang bulalas niya. Hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin siya natanggapin ang katotohanan na si Sedi at Nash ay iisa. Na si Sedi ang ama ni Vier, bagamat bahagya siyang naging hawaan na hindi siya naging manloloko dahil dalawang lalaking pinaglalaroan niya. Hindi pa rin siya komportable na tanggapin ang katotohanan. Ang buong akala niya ay kaya niya't ihanda niya sarili niya sa katotohanan yun pero Gianna, bumalik sa kasalukuyan ng isip ni Gianna nang marinig ang boses ni Sedi. Hindi niya namalayang nasagot na pala niya ang tawag nito. Nagulat na lang siya nang sa pagtingin niya sa phone ay mukha ni Sedi ang kanyang kaharap. Nakagat niyang pang-ibabang labi habang nakatingin dito. Hindi niya maitatanggi na kahit halata ang pagod sa mukha ni Sedi ay gwapong-gwapo pa rin siya dito. Done with the meeting? Tanong niya, mukhang katatapos lang ng mga meeting ito. Dahil nasa dulo pa rin ito ng function room ayon sa nakikita niyang background nito. Nagpadala to sa kanya ng email kanina na meron tong importanteng meeting kaya hindi sila magkakausap. Gianna understood so she waited until he was done with the meeting. Sedi, why are you in such a daze? May problema ba? Pinapahirapan ka na naman ba nila? Tell me at ako nang bahala sa kanila. Mabilis na umiling si Gianna. Kapag nagkataon ay siya lang ang magiging kawawa sa ridicule ng mga empleyado na ayaw niya mangyari dahil kung hindi siya makakapagtimpi ay papatulan niya ang mga ito. No, it's not like that, Sedi. I'm just missing our son. That's all, pagdadahilan niya. Kinuha niya ang handbag at matapos masigurong maayos na ang lahat ay lumabas na siya ng opisina matapos patayin ng ilaw sa loob. Pasakay na siya ng elevator na magsalita si Sedi. And I miss you too, Gianna. Kinindatan siya nito. I can't wait to see you. Tipid na ngumiti si Gianna. Bakit sa pakiramdam niya ay double ang meaning ng sinabi ni Sedi. Binaliwala niya yon at normal na nakipag-usap dito hanggang sa makababa siya sa lobby. Hindi niya dala ang kanyang motorsiklo dahil susunduin siya ni Felicity. Mag-uusap sila nito ng plano nila para bukas ng gabi kung saan infiltrate nila ang underground hideout ni Sedi Monroe na sa bahay ng kanyang ina si Vier at doon na muna ito mananatili dahil sa misyon ng ginagawa niya. Bagamat doon din siya tumutuloy sa gabi, ay hindi pa rin niya maiwasang manabik sa anak dahil kumukonti na lang ang oras na nakakasama niya ito. Bukod pa doon, nakakapag-adjust na ito sa ibang kasama kaya hindi na palaging umiiyak. I gotta go, Sedi. Nandito na si Felicity. Kakain lang muna kami sa labas bago umuwi. If you are not busy, can I call you then? Paalam niya. Nakita niyang paparating na itim na kotse ni Felicity at kinawayan ito habang hawak na isang kamay ang cellphone. Sure baby, Sedi replied and make a kissing sound as if he were kissing Gianna on screen. Hindi maiwasang umiti ni Gianna pero kagad na napalis ang ngiti na yon nang makitang papalapit na si Sandro. Nagkataon naman na huminto ng sasakyan ni Felicity sa tabi niya. Kaya bago pa makalapit ang lalaki umikot na siya sa passenger seat at pumasok. Pero hindi huminto si Sandro. Hinarangan sila nito para hindi makaalis ang sasakyan ni Felicity. You know him?
Lingon sa kanya ng kaibigan, bakas ang iritasyon sa mukha nito at naintindihan to ni Gianna dahil alam niyang nagmamadali sila ni Felicity sa sekretong hideout ng CSS ang preparation meeting nila at naghahabol na sila sa oras dahil kailangan pumunta doon ng ibang kasama nila para magmanman. Ibinaba ni Felicity ang bintana nito sa kasinigawan si Sandro. "What the fuck are you doing?" Napangisi si Gianna sa kabulgaran ng kaibigan pero hinayaan niya ito. "Sandro deserved that treatment, Gianna. Can we talk a bit please?" Pakiusap nito. Hindi ito umalis sa harapan ng kotse para hindi makapagmaneho si Felicity. Ran over him. Nakataas ang sulok na labing utos niya kay Felicity. Hinisihan siya pabalik ng kaibigan at sinunod ang sinabi niya. "I am a good listener, Gianna." Inapakan itong accelerator ng kotse at pinaandar. Sandro's pleading gaze turned into a panic over what Felicity did. Wala itong nagawa kundi ang tumayo sa gilid pero nanatilang tingin sa kotse na sinasakyan nila. Pero ang dalawang babae sa loob ay nagkatawanan lamang. Gianna even rolled her window down and left Sandro a middle finger before the car speeded away. "Why is he so persistent? Believe na talaga ako sa ganda mo, Day. Kahit sino maluloka sa'yo." Mahinang tumawa si Gianna. "He's sick in the head. Kung hindi lang ako pinipigilan ng boss ko, tinulak ko na siya sa rooftop." Sumandal siya sa puan at ipinikit ang mga mata. Gusto niyang alisin sa isip ang tungkol kay Sadie at Nash pero hindi niya magawa. Mabuti na lang na makarating sila sa hideout ay naghihintay na ang napakahabang usapin at plano kaya biglang nawala ng espasyo sa isip niya si Sadie. "Curti and I will infiltrate the island defense tonight and update you on the situation first," Kissy said. Anak to ng kaibigan ng Tito Diego at si Curti naman ang anak ng kanyang Tito Harvey. Nakatayo si Kixie sa tabi ng projector monitor habang binubulugan ang mapa na magiging posisyon ng mga to. Tumango ang lahat na nakikinig. "Chaven, Tito Caleb's son," nodded his head. "Copy that, Kixie. Marcine and I will be with Felicity and Gianna to follow you the next day. The underwater equipment is set and ready." Sagot ni Ivan. May tunnel sa ilalim ng dagat na maglilid sa atin patungo sa pinaka-hideout sa ilalim ng isla. Tahimik lang na nakikinig si Gianna habang nag-uusap ang kasamahan. At sa mabusisang plano nilang ito, hindi siya kinabahan sa maaring maging kahantungan ng mission nila bukas. She will make sure that they will get the information they need about Mr. Monroe. But that is to say, kung hayaan sila ni Sadie Monroe na magtagumpay. Mabigat pa rin ang dibdib ni Gianna na makauwi siya sa bahay ng ina kung saan sila pansamantalang tumutuloy ni Vier dahil ang kanyang ina ang magbabantay dito habang wala siya panatag ang loob niya. "Mommy?" Napangiti si Gianna na biglang magising ang anak niya. Bilib siya dito dahil kahit na gaano kaingat ang kilos niya, habang humihiga sa tabi nito ay nagigising pa rin ito. Mukhang nagmana sa kanilang dalawa ni Sadie na mapagmatsyag. "Sleep baby, pasensya na kung ngayon lang nakauwi si mama." Niyakap niya ito sa kahinagot ng likuran upang bumalik ito sa tulog. Pero kahit na malalim ng tulog nito, hindi pa rin magawang dalawin ng antok si Gianna. Puno na magkahalong mukha ni Sadie at Nash ang isip niya, pati na rin ang katanungan kung tunay bang nagustuhan siya ng lalaki. Nash approached her first, saying that he liked her as Vera, and Sadie was acting familiar with her and Vier. Why didn't she notice those subtle hints? Paano niya kaya sasabihin sa anak niya na isang kriminal ang ama nito? Batid niyang nahuhulog ng loob ni Vier kay Sadie at natatakot si Gianna na baka sumamang bata sa ama nito kung sakaling papipiliin niya ito. Hindi niya yun kaya. Kinabukasan kahit na halos wala ng tulog ng nagdaang gabi ay maaga pa rin gumising si Gianna. Pagkatapos kasi ng trabaho niya mamaya sa opisina ni Sadie Monroe ay diretso ni siya at ang kanyang team sa isla para sa kanilang misyon. Oras-oras ay may binibigay na update sina Curti at Kixie tungkol sa sitwasyon sa isla. Pribadong isla pero hindi limitado dahil meron daw resort o mas kilala sa tawag na Heavenly Paradise na pwedeng puntahan ng mga turista kaso kailangan maging isang miyembro. Pero dahil si Tavern na siyang mahilig sa kalokohan ng miyembro pala doon. Ang nasabing Heavenly Paradise ay isang lugar kung saan malaya kang makikipaglampungan sa mga estranghero. Kahit hindi mo kilala, basta gusto mo lang makipagtalik ay malaya kang gawin yun sa resort na yon. At ang duda ni Gianna, dito rin kalimitang dinadalang ilan sa mga kababaihang nabibiktima ng human trafficking. At dahil nakapasok ng dalawa nilang kasamahan doon, hindi sila nag-alala na baka mabulilya sa mission dahil sa alam na kalaban ng kilos nila. "Are you leaving, Mommy?" Pupungas-pungas na bumangon si Vier sa kama at lumapit kay Gianna.
ninihandang backpack na dadalhin sa isla. Yes, baby. Mommy will see you on Sunday, okay? May trabaho lang na kailangang ayusin si mommy. Pero huwag kang mag-alala dahil pagkatapos nito, hindi na lalayo sa tabi si mommy nang sa ganon katagal. Tumango ang nakatimakap sa kanya. What about daddy po? Kailan siya babalik? Sandali natigilan si Gianna at upang hindi pa kita ditong pag-alala, ginulo niyang magulo nitong buhok. You will see him soon, okay? Really? Tapos na po ba siya sa work niya in abroad? Mahigpit niya itong niyakap saka seryoso itong tinignan ng kumalas dito. Baby, what if someday malaman mo na isang bad guy si daddy? Binalot ng pagtatakang mukha ng anak niya. Mommy, why are you saying that? You know that daddy will never be a bad guy, right? Hindi ba't sabi mo, nawala lang siya ng matagal kasi nagkaroon kayo ng dalawa ng problema? Tipid nang umiti si Gianna at muling hinaplos ang buhok nito. Mommy was just being silly. Bumalik ka na sa pagtulog at aalis na si mommy, okay? Humiling si Vier. Hindi na po ako inaantok. Mahinang napatawa si Gianna. Saka tinulungan tong magbihis at mag-toothbrush. Saka sabay na lumabas ng kwarto. Nang makababa sila sa kusina, ay nagulat pang yaya ni Vier na makitang gising nito. Aalis na po ako, yaya. Kayo na pong bahala sa anak ko. Bago makalabas ng gate si Gianna ay pinigilan siya ng ama na naghugas ng kotse nito. Gianna, anak. Narinig ko na may mission kayo mamayang gabi. Tanong ito sa boss na silang dalawa lamang ang nakakarinig. Sandaling natigilan si Gianna. Of course, may makakatakas ba sa kanyang ama? Dad, yes. Puno ng assurance nang initian siya ng ama sa kainakbayan. I believe in you, anak. But let me tell you a secret. Ceddy Monroe is not what you think he is. Natuod si Gianna. Alam ko, Dad. Umiling ito sa kamisteryosong umiti. Good luck. The entrance to the resort is packed with guards. Stay underwater until we give our signal. Copy that. Mahinang sagot ni Gianna kay Kixie na marinig dito na suot ng earpiece. Nasa speedboat silang apat ni na Felicity, Marcin at Travin. May iwan si Felicity dahil ito ang magna-navigate ng ruta nila. Sina Ivan at Osler, Justin at sa likod ng isla dadaan upang i-take down ng mga lookout towers at kontrolin ng spotlight doon. Samantalang sila dadaan sa tunnel na nasa ilalim ng dagat. Halos 15 minutos pa na naghintay ang apat hanggang sa muli nilang narinig si Kixie na nagbigay ng signal. Isa-isa silang nag-dive sa dagat at tahimik na lumangoy patungo sa kuweba sa ilalim kung saan ang entrance ng tunnel. Wala nang pakialam si Gianna kung paano ito nailikha ni Ceddy. Ang importante ay mapasok nilang sekreto nitong lungga. Pagkapasok pa lang ni Gianna sa tunnel, nakaramdam na siya ng kakaiba. She felt that this was all too easy. Walang trap. Walang harang sa entrance na dinaanan nila. Felicity, have you taken care of the eyes above? Tanong niya kay Felicity tinutukoy ang mga CCTV cameras na nakakabit sa pader ng tunnel. Hanggang tuhod ang tubig dagat na nilusong nila at upang hindi makasagabal iniwan nila ang diving equipment sa entrada ng tunnel. Already taken care, gals. I could see you all inside. So far, wala pang kahina-hinalang kilos sa mga tauhan ng kalaban. That's good. Ang akala ko pa naman ay gano'n naka-ekstrikto si Monroe pagdating sa hideout niya. Hindi naman pala. Nakangisi nga ni Traven. Pero imbis na guminhawang pakiramdam ni Gianna ay mas lalo lang siyang di mapalagay. Hindi niya mawari pero may kakaiba siyang nararamdaman. Sa sitwasyon nilang ito, matiwasay siyang nakarating sa pinakadulo ng tunnel at kahit ang pabilog na pinto doon ay hindi rin mahirap buksan. It's open. Let's go. Naunang pumasok si Traven at sumunod si Gianna. Ang bumungad sa kanila ay mas malawak na daanan pero mas maliwanag yun kaysa sa dinaanan nila at wala ng tubig. The round metal door closed with a squeak behind them but no one heed attention. Continue for 100 meters and the entrance to the underground office of Monroe is there. I will take care of the lock once you arrive. Tahimik na sumunod ang lahat sa sinabi ni Felicity. Ilang minuto lang silang naglakad hanggang sa makarating sila sa pinto ng sinasabi ni Felicity. Bago yun ay may ilan lang nagdaan ng kulungan na gawa sa bakal. At may ilang biktimang nakakulong. Labis na gulatan na mayani sa mukha ng mga to na makita sila pero hindi pa itong panahon para iligtas nila ito. Pero bukod doon, sa pinakadulo ng daanan ay ilang pintong magkakaharap na sa hinala nila ay siyang nilalagyan ng iba pang biktima. Felicity, may hinang tawag ni Gianna. Nakatayo ang tatlo sa harap ng pinto at hinihintay ang command ni Felicity. Gianna placed a device near the door's lock while they heard the fast clunking of the keyboard on Felicity's side. Sigurado ka bang walang tao sa loob? Nilingon niya si Traven. No one. Sabi mo nga hindi ba?
Nasa labas ng bansa si Monroe at walang ibang pumapasok dyan kung hindi siya. Tumango si Gianna at tinila pabukas ang pinto ng sinabi ni Felicity na pwede na silang makapasok. It was as Straven had said. An office. Madilim sa loob nang makapasok si Gianna, pero nakakaisang hakbang pa lang siya nang biglang sumarang pinto sa likuran niya at biglang bumukas ang ilaw. Naiwan sa labas sina Mark, sina Straven at siyang mag-isa sa loob. Shit, mahina niyang napamura at tumuon ng tingin sa lalaki nakaupo sa upuan sa table at hindi kalayuan sa kanya. Nakarating ka, Gianna. You miss me that much, ha? Sadie, matalim ang boses sa niya. You miss me that much, Gianna? At hindi ka nakapaghintay. Sa pagbabalik ko't sinundo ako dito. Naikuyom ni Gianna ang magkabilang kamaot at talim na tumitig kay Sadie. You knew? Malamig ang boses na tanong niya. Hinayaan niya magtapat ang tingin nila ni Sadie at sinalubong ang nakakaloko nitong ngisi. Tumayo si Sadie at naglakad palapit sa kanya habang nakalagay ang 2 palad sa magkabilang bulsa. Ang misteryoso nitong ngiti ay nagbibigay ng inis kay Gianna, pero pinigilan niyang sarili. Nag-iingay sa communication nilang kasamahan niya na tulad niya ay labis ring nagtataka kung anong nangyayari. Gus, Gianna, sigurado ka bang nahack mong CCTV camera nila? Tumigting ang bagang na tanong niya kay Felicity. Wala na siyang pakialam kung naririnig ni Sadie ang sinasabi niya dahil nabuking na rin naman sila nito. Of course. Hindi nito natapos ang iba pang sasabihin dahil sunod-sunod na boses mula sa kanilang kasamahan ang tumunog sa kanyang earpiece. What the fuck is happening? Where are you taking us? Mukhang kahit sina Curti at Sykesy ay nakuha na rin ang tawa ni Sadie at kung nasaan ang mga to ay walang idea si Gianna. Tanging siya lang mag-isang nasa loob ng opisina ni Sadie. We have been compromised. This mission has got us playing all along. Sagot niya sa mga nagpapanik na kasamahan. Hindi na walang galit sa kanyang muka habang nakatingin pa rin kay Sadie. Ano? How the hell did they know? Hindi na makasagot si Gianna dahil isang hakbang na lang ang pagitan nila ni Sadie. Surprise, baby? Nakangiti pa rin na tanong nito pero kahit na anong tingin ni Gianna dito ay wala siyang nababasang galit sa mga mata nito. Tinaas ni Sadie ang kamay at tinawi ang buhok na nakatabing sa kanyang mukha. Sa likod ng kanyang tenga pero mabilis rin na kumilos ang kamay nito at kinuha ang suot niyang earpiece. He then dropped the device on the floor and stomped on it until it was broken. Gianna remained silent. Kahit na sobrang nadismaya siya sa kinahinatnan ng misyon nila, hindi siya nagpakita ng kahinaan. You planned all this all along. Sinadya mo bang lumapit sa akin na Snash? Sa simula pa lang, malamig ang boses sa tanong niya. Sadie chuckled and softly caressed her face. My feelings for you are valid, Gianna. Walang halong kasinungalingan ang nararamdaman ko para sa'yo. Sa tingin mo ba pagkatapos mo akong lokohin ng ganito, maniniwala pa ako sa'yo? Mabilis nang hinugot ang baril na nakasukpit sa tagiliran at tinutok din kay Sadie na hindi man lang kumilos. Sadie's face was still filled with laughter, as if the scene in front of him was just a joke. Go ahead and shoot me. If you think I am the man you think I am, don't hesitate. Shoot me, Gianna. She gritted her teeth and nudged the gun's nozzles against Sadie's forehead. Akala mo ba hindi ako mangingemeng patayin ka? You've killed 1,000 lives. You deserve death. The cold and detached voice escaped Gianna's mouth like it was a knife, stabbing her own tongue. Imbis na matakot sa pagbabanta niya, ay lalo lamang tumawa si Sadie na siya nagpaigting ng galit ni Gianna. Tinaas niyang kamay na may hawak na baril upang hampasin ang mukha ni Sadie pero malakas siyang napigilan na lalakad sinundal sa nakasarang pinto. I'm hurt, he pouted. Talagang gusto mo kong patayin. Hindi sumagot si Gianna at sinubukan itong itulak pero mabigat ang katawan ni Sadie na nakaharang sa kanya. Kaya naman hindi siya nagatubiling tuhurin ang pagkalalaki nito. Pero muli ang mabilis ang reflexes na lalaki at nakaiwas ito kaya tumamang tuhod niya sa hita nito. Are all CSS agents this reckless and naive? Bakit sa tingin ko ay parang hindi kayo marunong makipag-away? That spark ignited Gianna even more. Her head moved faster than she expected and knocked Sadie's nose before quickly turning around, twisting her arm to escape from Sadie after stepping hard on his foot. Nang makawala siya, muli niyang sinipa sa tuhod ang lalaki sa pagkakataong ito, ay natamaan niya at kagad siyang sinundan ng suntok sa mukha. Pero imbis na lumaban ay sinanggalang ni Sadie ang bawat atake niya. That made Gianna even more frustrated. Fuck! Fight me, Sadie! Nagagalaiting sigaw niya at munitong sinugod ng suntok at sipa. Mabilis ang bawat galaw ng dalawa. One is attacking while the other is on defense. Imbis na lumaban pabalik ay malakas na sinanda ni Sadie ang katawan niya sa pader sa kawalang pakundangang sinakop ng halik ang kanyang labi. Hawak siya ng lalaki sa magkabilang kamay
Mabilis namang iniwas ni Gianna ang pisngi kaya sa sulok ng kanyang labi dumapong labi nito. I miss you so much, Gianna. Hindi siya sumagot. Malakas niyang inapakan muli ang paa nito pero tila hindi nakaramdam ng sakit si Sedi. Hindi niya rin masipang pagkalalaki nito dahil pinapagitna ng paa nitong gitna ng hita niya. Let me go, Mr. Monroe. We have nothing against each other. Sedi looked hurt by his words. But Gianna didn't give a slight pity. Pero nagsasabi ako sa'yo na totoo, Gianna. Kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo, ay totoo kahit pa nagalit ka sa pagkatao ko. Tumalim muli ang mga mata ni Gianna habang nakatitig kay Sedi. Yes, galit ako sa pagkatao mo at hindi yun mababago ng kung anong nararamdaman ko sa'yo. Niloko mo ko. Kinagat niyang braso nito at hindi na tumigil hanggat hindi siya nito binibitawan. Pero hinayaan lang siya na lalaki na kagatin niya ito at hindi umiwas. Hanggang siya na lang ang tumigil. Kung ito ang paraan para humupa ang galit mo sa akin ay tatanggapin ko, Gianna. Pero sana, intindihin mo ako. I like you a lot. Hindi nakasagot si Gianna dahil ramdam niyang pag-vibrate ng phone sa bulsa niya. She didn't expect any call from anyone except from her family. Mukhang ramdam ni Sedi ang pamumutla ng mukha niya kaya binitawan siya nito. Sa sandaling makawala si Gianna ay kagad niyang kinuha ang phone at sinagot ang tawag. Hindi nga siya nagkakamali. Dahil ang kanyang ina ang tumatawag, alam nito na meron siyang importanteng misyon, kaya imposibleng tatawag ito ng walang importanteng dahilan. Ma, ano nangyari na patawag kayo ng 10 oras ng gabi? Hinayaan siya ni Sedi habang may kausap pero nakakulong pa rin siya sa braso nito habang nakasandal siya sa pader. Gianna, si Vier, nawawala. Agad na namutla ang labi ni Gianna sa narinig. Ano?